Ang panaginip, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang panaginip na mabuti mula sa isang taong mananampalataya ay bahagi ito mula sa 46 na bahagi ng pagiging propeta. So ano kayong tinutukoy dito na pagiging propeta? Dito sa panaginip na ito na tinutukoy ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag ang mananampalataya ay nanaginip, ay bahagi ito ng pagiging propeta. So anong ibig sabihin dito na bahagi ng pagiging propeta? أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon mga kapatid, kagaya ng naipangako natin, natatalakay natin ang mga batas na may kaugnayan sa mga nakikita sa panaginip. Marami sa panahon natin ngayon ang binibigyan masyado ng oras o pinagkakaabalahan ang mga bagay na kanilang nakikita sa panaginip. Minsan yung iba may alam din sa Islam at pinagsusumikapan nila na malaman ang kahulugan ng kanilang nakita sa panaginip. Ito po yung ating tatalakay dito, kung saan yung bang lahat ng nakikita natin sa panaginip ay kinakailangan bigyan ng kahulugan. Lahat ba ang panaginip ba natin ay mayroon diyan totoo, mayroon diyan hindi totoo, mayroon diyan kasinungalingan, mayroon diyan kwento-kwento lamang? At pwede bang pagkunan ng batas ang panaginip? Pwede ba nating pagkunan ng batas ang panaginip? So isa po yan sa mga tatalakay natin. Unang-una, dalawa ang tinatawag na panaginip sa hadith. Mayroon tinatawag na ar-ru'a o ar-ru'ya. Pag sinabing ar-ru'ya, ibig sabihin yung totoong panaginip. Pag sinabing ru'ya o ru'a, totoong panaginip. Yun namang panaginip na walang katotohanan, mga nakakatakot na mga panaginip, hindi kaaya-aya na mga nakikita sa panaginip, ito ay tinatawag na al-hulum o hulum. Ganun pa man, halos magkaparehas yung dalawa, kaya lang ang ginagamit sa hadith at ginamit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga panaginip na katotohanan ay salitang ru'ya. Ru'ya. Kapag walang katotohanan, galing sa demonyo, ay tinatawag na al-hulum. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na rawahu al-Bukhari, ar-ru'ya as-sadiqa min Allah, ang panaginip na katotohanan, ibig sabihin, yung nakita mo sa panaginip ay maganda, ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hulumu minasyaitan, at ang panaginip din sila pareho, pero ito ay galing sa demonyo. Ito ay galing sa Satanas o galing sa demonyo. Ang panaginip, mga kapatid, kapag ang pinag-usapan ay ang mga propeta at mga sugo, kapag sila ay nanaginip, ibig sabihin totoo yun. Kapag sila ay nanaginip, totoo yun at hindi pumapasok ang demonyo o Satanas sa kanilang panaginip. Unang-una, kapag ang nanaginip ay propeta o sugo ng Allah, ibig sabihin totoo ang kanilang panaginip. At kailanman ay hindi papasukan ng demonyo o paglalaruan ng demonyo ang kanilang panaginip. At ang halimbawa nito, ang panaginip ni Propeta Abraham. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. So, nung maging ganap ng binata si Ismail alayhi salam, at kaya na niya magtrabaho at tumulong sa kanyang ama na si Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Sabi niya, o anak ko, sabi niya. Ito, pag nag-usapan natin dito, unang-una muna ay panaginip ng propeta. Sabi niya, nakita ko, sabi niya, sa panaginip na kinakatay kita. Sabi niya, fandur mada tara. Sabi niya, ano sa palagay mo? Sabi niya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Sabi niya, o ama ko,
gawin mo kung ano ang ipinag-utos sa'yo. So, gusto ni Ismail na tuparin ng kanyang ama ang kanyang panaginip dahil yun ay mula sa Allah. Totoo yun. Nakakatay niya ang kanyang anak. So, ginawa ito ni Abraham bilang pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na kahit na ito ay panaginip, dahil ang panaginip nga ng propeta ay totoo, pero sa habag at pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagtupad ni Abraham sa kautusan ng kanyang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ito natuloy at bagkus pinalitan ng tupa. At ito na po yung sunnah, yung nakagawian natin na ginagawa natin sa tuwing Idul Adha. Ang kinakatay natin ay hindi tao, kundi ang mga tupa, kamilyo o kaya ay baka. Ganon din ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nananaginip din at ang laman ng kanyang panaginip ay katotohanan. Ang laman ng kanyang panaginip ay katotohanan. Kagaya halimbawa, sinabi ng Allah sa Quran din, sabi ng Allah, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq. Ginamit ng Allah ang salitang ru'ya. Katotohanan, tinupad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panaginip ng kanyang propeta. Tatadkhulunna al-masjid al-haram, na napanaginipan nila na sila daw ay papasok sa masjid kasi nag-migrate sila, lumikas sila mula sa Makkah papunta sa Madina. Papasok sila sa Makkah para magsagawa ng umrah, at ito ay tinupad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panaginip na ito. So actually, hindi ito ang tinutukoy talaga natin dito, mga kapatid. Ang pinag-usapan natin dito ay ang panaginip natin sa panahon natin ngayon, kung saan marami sa atin na nagtatanong, nagme-message sa mga scholar natin, sa mga ustads natin, na sasabihin nila, anong kahulugan dito ustad, anong kahulugan dito ustad, nakita ko ang ganito. So ito yung gusto nating talakayin dito. So meron din sa mga tao, na panaginip ng propeta. Meron naman sa mga tao na mananampalataya. Meron sa mga tao na mananampalataya. So madalas ang kanilang panaginip na maganda ito ay isang magandang balita. Pero kung ang panaginip ay hindi mananampalataya, so yun ay puro kasinungalingan at walang katotohanan. Maaari din darating ang time na pati ang namatay ay pananaginipan natin, yung mga namatay mula sa mga kamag-anak natin. Maaari din na mapapanaginipan natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Mamaya darating tayo dyan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa panaginip, kapag ang panaginip ay totoo, mula sa panaginip ng mananampalataya, sumusunod sa kautusan ng Allah at kautusan ng kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna ar-ru'ya al-hasana min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah, rawahu al-Bukhari. Ang panaginip, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang panaginip na mabuti mula sa isang taong mananampalataya ay bahagi ito mula sa 46 na bahagi ng pagiging propeta. So ano kayong tinutukoy dito na pagiging propeta? Dito sa panaginip na ito na tinutukoy ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kapag ang mananampalataya ay nanaginip, ay bahagi ito ng pagiging propeta. So anong ibig sabihin dito na bahagi ng pagiging propeta? So ituloy natin, kagaya halimbawa sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na naginip si Abdullah bin Zaid at saka si Umar bin Al-Khattab na napanaginipan nila ang adhan at ang iqama. Yung adhan na ito na ginagawa natin ay napanaginipan nila ito. At ito ay sinang-ayunan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So yun ay isang magandang balita. So ibig sabihin, kapag ka ang nanaginip ay mananampalataya at maganda ang kanyang pananampalataya, sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, minsan kanya itong sinasang-ayunan. Sinasang-ayunan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa mga panaginip ng mga sahaba. Meron naman sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, na binibigyan nila ng kahulugan ang mga panaginip. Binibigyan nila ng kahulugan ang kanilang mga panaginip. So, actually mga kapatid, hindi po dapat ito binibigyan ng oras, pinagkakaabalahan ng ating mga kapatid ang pagbibigay sa panaginip o ng kahulugan sa ating mga panaginip. Katulad ng ginagawa ng iba na kapag ito ay nakakita siya ng tubig, ito ang kahulugan. Kapag nakakita siya ng lawa, ito ang kahulugan. Kapag nakakita siya ng ganito, ito ang kahulugan. Hindi po dapat sinusunod yan. Pero ano nga ba yung mga uri ng mga panaginip, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Unang kailangan nating ipaliwanag bakit sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang panaginip ng isang mananampalataya ay bahagi
ng mula sa 40, 40 ng pagiging propeta. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang paliwanag dito sa hadith na ito na nabanggit. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubashirat. Wala nang natira sa pagiging propeta. Ibig sabihin, hindi yung pagiging propeta ang tinutukoy doon, illa al-mubashirat, ibig sabihin magandang balita. Ibig sabihin, kapag ang isang mananampalataya ay nanaginip ng napakagandang panaginip, na naginip siya nang siya ay mapapasok sa paraiso, yun ay isang magandang balita. Ibig sabihin, ito ay maaaring magtotoo at makatotohanan para sa kanya. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith, bilang pagpapaliwanag doon sa tinatawag na bahagi ng pagiging propeta, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna risalata wan nubuwata kad inqata'at fala nubuwata ba'di. Ang pagiging sugo at pagiging propeta, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay natapos na at wala nang sugo at propeta pagkatapos ko. At dito ay sinabi ng propeta karugtong ng hadith, walakin al-mubashirat, pero mayroong mga magagandang balita. Yung mga napapanaginipan ng mga mananampalataya ay magandang balita. Qalu ya Rasulullah, wa mal mubashirat? At nagtanong ang mga sahaba, ya Rasulullah, ano ba yung tinutukoy sa mubashirat, yung magandang balita? Sabi niya, qala ru'yal muslim wa hiya juz'un min ajza'in nubuwah. Sabi niya, yung panaginip na maganda ng isang Muslim ay isa ito sa bahagi mula sa mga bahagi ng pagiging propeta. Hindi ibig sabihin na sila ay propeta, pero yung kanilang panaginip ay maaaring totoo at magandang balita para sa kanila. At darating ang time na ang mga mananampalataya, kapag malapit ng magunaw ang mundo, ang kanilang panaginip ay puro katotohanan. Ang lahat ng kanilang nakikita sa panaginip ay halos walang kasinungalingan. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idha iqtaraba az-zaman lam takad ru'ya al-mu'min tukdhab o takdhib wa asdaquhum ru'ya asdaquhum hadithan, rawahu Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad wa qala al-Albani isnaduhu sahihun ala sharti shaykhain. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag malapit ng magunaw ang mundo, lam takad ru'ya al-mu'min takdhib, at ang panaginip ng isang mananampalataya halos totoo lahat. Ang panaginip ng isang mananampalataya halos totoo lahat. Wa asdaquhum ru'ya, at ang pinakamakatotohanan ang kanyang panaginip, asdaquhum haditha, yung mga makatotohanan sa pagpananalita at hindi sinungaling. Ibig sabihin, tapat at makatotohanan sa pagkukwento at pagsasalita at pagbabahagi ng mga kaalaman. So yun po sa kanila, ang lahat ng kanyang panaginip ay halos totoo lahat. So sabi ng ating mga ulama, bakit ganun yung mga tao bago magunaw ang mundo? Dahil sa fitna o pagsubok sa time na yan, which is hindi ito nangyari sa mga sahaba. Hindi ito nangangahulugan na mas mainam sila sa mga sahaba, na ang kanilang mga panaginip ay puro totoo. Bakit yung mga sahaba hindi nangyari ito sa kanila? So sabi ng mga ulama natin, hindi ito nangyari dahil hindi nila ito kailangan, dahil sa lakas ng kanilang pananampalataya, hindi na nila kailangan ng panaginip na makikita pa nila yung mga katotohanan, mga magagandang balita sa kanilang panaginip, dahil sila ay malakas na ang kanilang pananampalataya. At mangyayari itong mga makatotohanan na panaginip kapag malapit ng magunaw ang mundo sa mga mananampalataya bilang magandang balita para sa kanila, dahil kailangan nila ito dahil sa dami ng pagsubok na darating sa kanila pag malapit na magunaw ang mundo. Dadako tayo ngayon sa mga uri ng panaginip. Mga uri ng panaginip. Dito, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, o sabi ng ating mga ulama, na ang panaginip ay tatlo. Ang panaginip ay nahati sa tatlo. Una, ru'ya salihah bushra min Allah. Yung magandang panaginip at magandang balita mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magandang panaginip. So tandaan nyo, tatlong uri ng panaginip. Una, maganda ang laman ng panaginip mo. Magandang balita, magandang kwento, magandang nilalaman, magandang mga nakita mo. So yan ang unang uri ng panaginip. Yan ay mula sa Allah. Yan ay magandang balita na nagmula sa Allah. Pangalawang panaginip, wa ru'ya tahzin minas syaitan. Pangalawang panaginip, panaginip na magbibigay sa iyo ng kalungkutan. Magbibigay sa iyo ng kalungkutan, ito ay mula sa demonyo. Malulungkot ka, bakit? Mga pangit ang nakita mo sa panaginip, hindi ka aya-aya ang nakita mo sa panaginip, nakakatakot ang mga nakita mo sa panaginip. Ito ay mula sa demonyo.
Yan ang pangalawang uri ng panaginip. Inshallah, maya babanggitin ko sa inyo ano yung mga dapat nating gawin kapag nakakita ng magandang panaginip at nakakita ng masamang panaginip, para sa madalas ng mga nagtatanong sa ating mga kapatid na hindi nila alam ang ginagawa nila kung nakakita ng pangit ng panaginip o nakakita ng magandang panaginip, ano ba ang magandang gawin at ano bang magandang kaugalian na ginagawa dapat kapag nangyari ito sa atin. Ngayon, kunin muna natin ang mga uri ng panaginip. Magandang panaginip mula sa Allah, pangit na panaginip kung saan magiging malungkot tayo, ito ay mula sa demonyo. Pangatlong panaginip, ito yung tinatawag na hadithu an-nafs o ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsahu. Yung panaginip na bago ka pa natulog, may problema ka na. Bago ka pa natulog ay marami nang pumapasok sa isipan mo. So, hanggat sa pagtulog mo, dala-dala mo to. Hanggat sa pagtulog mo, nakita mo yung problema o yung mga bagay na nakikita mo at lagi mong iniisip bago ka natulog. Nakita mo yung sa pagtulog mo, yun ang pangatlong uri ng panaginip. Dito sa pangatlo, wala tayong problema dito, walang hatol dito. Walang hatol. Pabayaan na lang natin yun. Kasi yun po yung problema minsan o yung mga bagay na nakita mo bago ka natulog, na lagi mong iniisip, hanggat sa nakita mo sa panaginip, so wag na po natin pag-usapan yun. Dahil ang pag-usapan natin dito yung dalawang uri ng panaginip na galing sa Allah at galing sa demonyo. Sabi ko nga, yung galing sa Allah, yung mga magagandang panaginip, at yung galing sa demonyo ay ang mga pangit na panaginip. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis na rawahu Ibn Majah, wa qala al-Albani hada isnadun sahihun rijaluhu thiqat kama fi as-silsilati as-sahiha, inna ar-ru'ya thalath. Ang panaginip, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay tatlo. Minha ahawilun minasyaitan liyahzuna biha ibnu Adam o ibna Adam. Unang panaginip, yung mga panakot o mga bagay na ipinangtatakot ng demonyo upang malungkot ang kaniadan. Mga bagay na hindi kaaya-aya na dala-dala ng demonyo sa panaginip natin upang tayo ay malungkot. Upang tayo ay malungkot. So kapag nakakita ka ng mga bagay na nakakatakot sa panaginip po, mga ganito na pinatay ka, na pinatayan ka mag-anak mo, na nangyari sa ito, na naging mahirap ka, na nawalan ka ng kuwan, ganito. So mga nakakalungkot na mga panaginip, tandaan nyo, yan ay panaginip na mula sa demonyo. Upang malungkot tayo. Yan ang gusto ng demonyo, upang tayo ay malungkot. Yan ang unang uri ng panaginip. وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلْ فِي يَقَظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ. Yun yung pangalawa, yung iniisip ng tao bago siya natulog, hanggat sa pagtulog niya nakita niya. Hanggat sa pagtulog niya ay nakita niya. At yung panaginip na وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ 46 جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ, yung panaginip na magandang balita, magandang nakita niya sa kanyang panaginip, yun ay bahagi ng pagiging propeta. Ibig sabihin magandang balita yun. Hindi ibig sabihin propeta siya, kundi magandang balita yun. So pasok tayo ngayon sa panaginip na hindi kaaya-aya. Panaginip na pangit. So sa mga kapatid ko na nanaginip ng hindi magaganda, kunin natin ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ano ba ang ipinayo niya. Okay? Isang lalaki sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, isang araw, isang lalaki ang lumapit sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya Rasulullah, ra'aytu al-barihata fima yara an-naim." Sabi niya, "Ya Rasulullah, nakita ko kagabi ang isang nakikita ng isang nananaginip." Tingnan niyo kung ano yung kwento, ano yung nakita niya sa panaginip, at sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam nangyari ito. Kaya sa mga kapatid ko na nanonood, kapag nanaginip kayo ng hindi maganda, pangit, so ito ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng lalaki na sahaba na nanaginip? Sabi niya, "Ka'anna 'unuqi duribat wa saqata ra'si." Sabi niya, "Ya Rasulullah, nakita ko sa panaginip na ang ulo ko ay pinalo." Subhanallah, napakapangit ng panaginip. Nakita ko sa panaginip ko na ang ulo ko ay pinalo. Pinalo ng isang matatalas na bagay. "Wasaqata ra'si." Nakita ko sa panaginip na yung ulo ko nahulog. Di ba mas nakakatakot to? "Fattaba'tuhu fa'akhadtuhu fa'adtuhu." Sinundan ko yung ulo ko. Kinuha ko yung ulo ko. Pinulot ko yung ulo ko at binalik ko, sabi niya. Subhanallah, pangit ng kanyang panaginip. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sagot sa kanya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza la'iba asy-syaitanu bi ahadikum fi manamihi
kapag pinaglaruan kayo o pinaglaruan ng syaitan ng isa sa inyo sa kanyang panaginip, fala yuhaddithanna bihin nas, wag niyang ikukwento ito sa mga tao. So makuha niyo ang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag po kayo ay nanaginip ng hindi maganda, pangit na panaginip, wag niyo na pong ikwento. Wag niyo na pong pabigyan ng kahulugan. Hindi niyo na po kailangan ikwento sa mga tao. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpayo na wag na daw natin itong ikwento sa mga tao. So nakita niyo naman yung isang lalaki na nanaginip ng hindi maganda, ang payo sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay wag na niya itong ikwento sa mga tao kapag ang laman ng kanyang panaginip ay pangit. So ngayon, paano kung ang panaginip natin ay pangit? Anong dapat nating gawin? So ano ang dapat nating gawin kapag ang panaginip natin ay hindi maganda? So ito po ang payo sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa ru'ya tahzim min asy-syaitani ru'ya." Yung panaginip na mula sa demonyo ay walang layunin ng demonyo kundi para tayo malungkot. So huwag mong isipin yun. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag mo na ikwento. Kasi kapag yan ay kinuwento mo, kapatid, maaari magkatotoo yan. Kapag yan ay kinuwento mo, maaari magkatotoo ang panaginip na yan. So, kunin natin ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha, kapag ka nakakita, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isa sa inyo ng panaginip na hindi niya gusto. Ito po ang dapat niyong gawin. Falyabsuq an yasarihi thalathan. Magdura ka. Sa ibang riwaya, falyanfuth, umihip ka sa kaliwa mo, o magdura ka, dura, o ihipan mo, ganyan, no? Ganon, ng 3 beses sa gawing kaliwang bahagi ng katawan mo. Walyasta'id billahi minasyaitani thalathan, at sabihin mo na a'udhu billahi minasyaitanir rajim, 3 beses mong gawin yun. At sa iba pang riwaya ng hadith, sabihin mo a'udhu billahi minasyaitanir rajim, o sabihin mo na a'udhu billahi min syarri syaitan wa syarri ma ra'aitu. A'udhu billahi min syarri syaitan wa syarri ma ra'aitu. Pagkatapos kung ikaw ay tulog, siyempre tulog ka, nakahiga ka sa kanang bahagi ng iyong katawan, wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi, ay palitan mo ang posisyon mo sa pagtulog. Kapag ka nakakita ka ng masamang panaginip at nagising ka sa hating gabi, ay ganun nga gawin mo, mag-ihip ka sa kaliwa, ihipan mo yung kaliwang bahagi ng iyong katawan at magsabi ka ng a'udhu billahi minasyaitanir rajim, o sabihin mo na a'udhu billahi min syarri syaitan wa syarri ma ra'aitu. Pagkatapos ay palitan mo ang posisyon mo sa pagtulog. Kung dito ka nakahiga sa kabila, palitan mo ang posisyon mo. Yun ang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isa sa kanyang itinuro sa atin. At unang-una, umalala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kasamaan. Pagkatapos ay umihip ka sa kaliwa ng 3 beses. Pagkatapos ay magsala ka ng 2 raka. Dahil meron hadis ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Faman ra'a shay'an yakrahuhu fala yaqussuhu ala ahadin wal yakum falyusalli." So mayroon pang hadis ang propeta sallallahu alaihi wasallam kasama pa sa mga dapat mong gawin pagka nagising ka at hindi ka na makatulog. Pagka nakakita ka, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ng panaginip na hindi ka aya-aya, ay wag mo nang ikwento. Wag mo nang ikwento. Wag mo nang i-post sa Facebook. Wag ka nang humingi ng kahulugan sa Facebook. Wag ka nang magtanong sa mga ustads, sa mga ulama, sa mga tao, sa mga kaibigan mo. Hindi mo na po kailangan ikwento. Wag mo nang iparating sa kanila ang nakita mo. Pagkatapos, gumising ka at magsala ka ng 2 raka. Magsala ka ng 2 raka. So, yan po ang isa sa mga payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam kapag tayo ay nakakita ng panaginip na walang katotohanan. Ngayon ay dadako tayo ngayon sa panaginip na pangalawa, panaginip na makatotohanan. Kapag ka naginip ka na maganda, nakapag-asawa ka na maganda, nakita mo na parang papasok ka sa paraiso, nakita mo ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa iyong panaginip, na naginip ka na nagkaroon ka ng maraming pera, naginip ka nagkaroon ka ng magandang sasakyan, yung mga magagandang panaginip. So, kukunin na naman natin to. Kukunin na naman natin ano ba ang dapat natin gawin kapag ka nakakita tayo ng magandang panaginip. Kanina, pag masama, huwag mong ikwento. Gawin mo lang yung mga sinabi natin kanina. Ngayon, kapag maganda ang panaginip, ano naman ang dapat natin gawin? So, dito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa in ra'a ru'ya hasana falyubashshir
wala yukhbir illa man yuhib. Rawahu Muslim. Kapag ka nanaginip tayo ng magandang panaginip, ito ay magandang balita. At wag na wag mong ikukwento maliban sa gusto mong kwentuhan. So, pwedeng ikwento. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag maganda ang panaginip, pwede nating ikwento. Saan natin ipapakwento? Ikukwento sa gusto natin na makarinig sa nakita natin. Para bigyan niya ng kahulugan. Para bigyan niya ng kahulugan at nang sa ganun ay magkatotoo. So, naintindihan? Kapag ka nanaginip tayo ng magandang panaginip, so ang gagawin natin, ikwento natin sa ating gustong magbigay dito ng kahulugan at insya-Allah, pwede itong magkatotoo. Pwede itong magkatotoo. Na nagkaroon ka ng maraming pera, nagkaroon ka ng sasakyan, nagkaroon ka ng magandang trabaho. Kapag ka ito ay nakita mo sa panaginip ng mga magagandang panaginip na para bang nasa paraiso ka, ikwento mo. Ikwento mo sa tao na mapagkatiwalaan at dito ay insya-Allah ay magkakatotoo yung inyong nakita sa inyong panaginip. Sabi ng ating mga ulama, wa asdaqur ru'yal ashar. Ang pinakamakatotohanan ng panaginip ay panaginip sa kalagitnaan ng gabi. Panaginip sa kalagitnaan ng gabi. Fa innahu waqtun nuzul al-ilahi. Dahil yan ang oras kung saan bumababa ang Allah mula sa langit. Waqtirab ar-rahma wal maghfirah. At dito malapit yung habag at patawad ng Allah. Kapag ka nanaginip ka sa oras na yan, sa hating gabi kung saan yung oras ng tahajjud, so ibig sabihin, yan yung pinakamagandang panaginip kung saan doon ang panaginip ay makatotohanan sa mga oras na yan. Pero, at ang kabaliktaran yan, ru'ya al-atama, yung oras ng isya. Pagkatapos ng isya, matutulog ka, o maghrib, matutulog ka, yan yung oras na kumakalat ang demonyo. Kapag nanaginip ka dyan, madalas ang nakikita mong panaginip ay hindi mga magaganda. Hindi mga magagandang panaginip. Yan ang nabanggit sa kitab na Madariju As-Salikin. So, ano pa ang mga dapat na gawin kapag tayo ay nakakita ng panaginip? Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna ru'ya taqa'u ala ma tu'abbar." Kasi, mga kapatid, kapag kayong pangit na panaginip, ikinwento mo yan at binigyan ng kahulugan ng isang tao na siloso o kaya ay hindi rin magandang pagkikitungo sa'yo, maaaring magkatotoo. Maaaring magka-totoo. So, dito sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا أَوْ عَالِمًا. Kapag nakakita kayo ng panaginip na maganda, huwag ninyong ikukwento ito maliban sa isang magandang magbigay ng kahulugan. Piliin nyo lang yung magandang magbigay ng kahulugan o kaya isang scholar na bibigyan niya ng magandang kahulugan. Basta sa kondisyon, ang panaginip ninyo ay maganda. Basta ang panaginip ninyo ay maganda. Okay, so ngayon, dadako tayo ngayon kung makakita tayo ng magandang panaginip, ano ang mga dapat na gawin. So dito, babasahin ko sa inyo ang sinabi ng ating mga ulama, kagaya ni Ibn Hajar, ang sabi niya, kapag ka nanaginip ka na maganda, sabihin mo, Alhamdulillah. Kapag nanaginip ka na maganda, sabihin mo, Alhamdulillah, and then ibalita mo at ikwento mo ito. Wa an yatahaddatha biha, lakin liman yuhibbu duna man yakrah. Ikwento mo ito sa sino mang mapagkatiwalaan mo. Ikwento mo ito sa sino man na mapagkatiwalaan mo. Ibig sabihin, pwedeng ikwento ang magandang nakita sa panaginip, basta yung kukwentuhan mo ay magbibigay na magandang kahulugan. Mayroon pang mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa hadith, la yaqussuha illa ala wad. Huwag niyang ikwento maliban sa malawak ang idea sa panaginip. Huwag mo ikwento maliban sa kanyang magbibigay ng magandang kahulugan. Sa ibang riwaya, wala yuhaddith biha illa labiban aw habiban. Huwag mong ikwento ito maliban sa labib, maalam, pagbibigay ng kahulugan sa panaginip, o habiban, yung gusto mong tao na nagbibigay sa iyo ng kahulugan, magandang kahulugan sa panaginip. Sa ibang riwaya, wala yaqussu ru'ya illa alimin aw nasihin. Kaya nga sabi ni Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi, amma al-alim fa innahu yu'awwiluha lahu 'ala al-khair mahma amkanahu. Kapag ikinuwento mo ito sa isang scholar, bibigyan niya ito ng mga magagandang meaning yung kapanaginip mo. Wa amma an-nasih, yung nagbibigay ng magandang payo, fa innahu yarshuduhu ila ma yanfa'uhu wa yu'inuhu alay. Kapag kayong magaling magpayo, so tutulungan ka niya na makamit mo yung panaginip mo na maganda. Wa amma al-labib wa huwa al-'arifu bi ta'wiliha fa innahu ya'limuhu.
kapag kayong isang labib, malawak, magaling magbigay ng kahulugan, ay bibigyan niya sa iyo ito ng kahulugan. Wa ammal habib, kapag kayong isang gusto mong tao na magbigay ng kahulugan sa iyong panaginip, kapag alam niya na hindi maganda ang magiging kahulugan, tatahimik na lang siya. O kaya pag alam niya maganda ang kahulugan, bibigyan niya ng magandang meaning. So yan po dapat ang pagpipilian ninyo sa pagbibigay ng kahulugan. Ngayon, dadako tayo ngayon kung sakali na ang propeta ang ating nakita sa panaginip, pwede bang mangyari ito o hindi? So dito, kapag bago natin talakayin yun, sa natitirang oras ko, merong bang sa mga tao ngayon ang magaling magbigay ng kahulugan sa panaginip? Ito ba ay nasa batas natin sa Islam na may mga tao talaga na maalam sa panaginip? So ang katotohanan, wala po. Wala po. Merong kumakalat na libro na Tafsirul Ahlam ni Ibn Sirin. Ang sabi ng ating mga ulama, hindi ito totoo na galing sa kanya. At hindi ito dapat basahin natin na doon tayo magbabase dahil kailanman hindi magkakaparehas ang kahulugan ng panaginip. Pag nanaginip ka ng tubig ngayon, bukas hindi pwedeng yun din ang meaning. O doon sa ibang tao yun din ang meaning. Hindi po. Dapat binibigyan ng pagpapahalaga ang pagbibigay ng kahulugan dahil sa mga nakikita natin sa panaginip na kung ano-ano na mga bagay, wag na pong bibigyan ito ng kahulugan. Hayaan na lang po. Wag niyo na pong ikwento. Maliban kung maganda ang inyong napanaginipan. Kaya nga si Imam Malik rahimahullah, tinanong siya, ayu'abbar ar-ru'ya kullu ahad? Bawat isa ba kailangan niyang bigyan ng kahulugan ng panaginip? Sabi niya, abinubuwati yal'ab? Ang pagiging propeta ba ay paglalaruan? Summa qala, ar-ru'ya juz'un minan nubuwa. Ang panaginip ay kabilang ito sa bahagi ng pagiging propeta. Fala yal'ab bin nubuwa, kaya wag paglaruan ng pagiging propeta. So, ibig sabihin, yung mga bagay na ito, hindi dapat na bawat isa sa atin nagbibigay ng kahulugan. Lahat na lang nakikita, nagkukwento sa atin, ito ang meaning yan, ito ang meaning yan. Hindi po pwede yun. Hindi po yun pinahihintulutan sa batas ng Islam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nakikita siya sa panaginip at totoo yun. Nakikita ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa panaginip, pero kinakailangan, kilala natin ang propeta. Kasi maaaring nakita mong propeta sa panaginip, pero ang utos niya hindi maganda. Nagutos siya na magdruga ka, nagutos siya na hindi propeta ang ibig sabihin ng nakita mo. Sabi mo si Propeta Muhammad, nagpakilala na si Muhammad sa panaginip mo. Sabi niya, sumamba ka sa libingan, sumamba ka sa ribulto. Hindi si Muhammad yun, sallallahu alaihi wasallam. Kasi hindi mag-utos ang propeta ng ganun. Dadako tayo ngayon sa kung ang propeta ba ay pwede makita, totoo yun. Bibigyan ko ng isang kwento. Kilala niyo ba si Nuruddin Zanki? Si Mahmud Nuruddin Zanki. Siya ay sultan sa Sham, sakop ng Syria, Iraq, Lebanon, at saka ng Misr. Siya ang leader noon, o sultan. Napanaginipan niya, ito ay naikwento ng ating mga eskwela sa tarikh, sa kanilang sa mga kwento ng mga sinaunang mga pinuno, na si Nuruddin Zanki, na naginip siya, na nakita niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam na humihingi ng tulong. Nakita niya sa panaginip na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay humihingi sa kanya ng tulong. Sabi ko nga, ang propeta, ang mga sinauna, pag nakita nila, totoo na yung propeta talaga yun. Nagpakita sa kanila, humihingi siya ng tulong. Bakit? Hinahabol siya ng dalawang lalaki na blondie ang buhok. Alam niyo yung blondie? Yung mga buhok ng Amerikano. Yung mga taga-Europe, saka Amerika. So, pagkagising niya, pumunta siya sa mga magaling magbigay ng kahulugan ng panaginip at binigyan nila ng kahulugan. Sabi nila, pumunta ka sa lugar kung saan nilibing ang propeta sallallahu alaihi wasallam at alamin mo kung sino ang dalawang tao na ito dahil maaring pinakikialaman nila ang libingan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang ginawa niya, pumunta sa Medina. Galing siya ng Syria. Doon siya naka-destino sa Syria bilang sultan. Pero hindi lang Syria ang sakop niya. Pumunta sa Medina, nagdala siya ng maraming pera. Pagdating niya sa Medina, wala siyang makitang nakablandi ng buhok. Pagdating niya ng Medina, hindi niya makita yung dalawa na nakita niya sa panaginip na inutos sa kanya na hanapin niya yun. So, ang ginawa niya, pinatawag niya lahat ng tao at bibigyan niya ng pera. Bibigyan niya ng dirham o dinar. So lahat binigyan. Nakapila lahat. Nagtaka siya. Lumabas na lahat ng tao. Wala pa rin siyang nakikita ng nakablandi. Wala pa rin siyang nakita na dalawang lalaki, nakakaiba ang buhok, yung blandi, yung kulay dilaw.
So sabi niya, wala ba kayong kasama dito sa Madina na hindi pa tumanggap ng tulong? Ito na ba lahat yung tatanggap ng tulong na dala ko? Kayo na ba lahat? Wala na bang ibang tao na hindi pa lumabas? So sabi ng mga tao, mayroon pang dalawa, sabi nila. Sabi ni sino yun? Mayroon dalawa dito, sabi nila, na blandi ang buhok at hindi na sila pumunta sa'yo dahil marami na rin silang pera. At gawain na nila na palagi rin sila nagbibigay ng tulong, kaya hindi na rin sila pumunta sa iyo. So sabi niya, puntahan nyo ngayong dalawang yun at ipatawag nyo at sabihin nyo na kailangan ko silang dalawa. So hinanap nila yung dalawa, pinuntahan sa bahay nila at pinapunta kay Nuruddin Zanki. Isa siyang sultan sa time na yan. Qaid o sultan. Sabi niya dun sa dalawa, kasi nagpakilala yung dalawa na yan na sila ay taga mga Arab. Nagpakilala sila na sila ay Arab. Pero ang totoo, hindi Arab to. European. Ha? So, isa silang Christian. Mga Kristiyano. Pero ang pakilala nila, Arabo sila. Sabi niya, pwede niyo ba akong dalhin? O, tinanong niya, bakit hindi niyo na kailangan, hindi kayo pumunta sa akin? Sabi nung dalawa, kasi hindi na namin kailangan ng tulong kasi may pera na kami. Sabi niya, pwede niyo ba akong ituro? Saan kayo nakatira? Sabi niya, sige. So, dinala siya nung lalaki ng blandi ang buhok doon sa kung saan sila nakatira. Pagdating niya doon sa bahay, inoobserbahan niya yung bahay nila. Nakarinig siya ng kalampag na parabang may nagsisihulugan na mga bato sa ilalim na tinakpan. Sabi niya, ano yung mga tunog na yan? Tapos binabuksan niya, yung pala may butas. May butas sa loob ng bahay niya kung saan yung butas na yan, tinignan niya, papunta doon sa libingan ng propeta. Gusto nilang hukayin ang libingan ng propeta at kunin at dalhin sa Europe. Itong mga Kristiyanong to. So dito, nagalit si Nuruddin Zanki at totoo ang kanyang panaginip na kailangan ng propeta ang kanyang tulong, hinatulan niya ng kamatayan ang dalawang yun. At mula noon, pinagawa niya ng bakal ang lahat ng lagusan sa ilalim ng lupa para ang sino mang magtatangka na hukayin ang libingan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nila mapapasukan agad kaya pinalagyan niya ng bakal sa time niya. So siguro mga kapatid, ayon sa kwento na to, bakal yung nasa ilalim ng libingan ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungo sa kanyang libingan para hindi ito pasukan ng sino mang nagtatangka na ilabas ang kanyang libingan at dalhin sa lugar nila. So yan po mga kapatid ang mga batas na dapat nating malaman tungkol sa panaginip. At bilang panghuli, papasok bang batas sa panaginip? Hindi po kabilang sa pinagkukunan natin ng katibayan ang panaginip. Hindi po kabilang sa pinagkukunan ng katibayan ang panaginip. Ang katibayan natin ay Quran, Hadith, okay? At saka ijma at saka qiyas. Yan po ang ating katibayan. Ang panaginip, hindi po yan kabilang sa pinagkukunan ng panaginip. Mayroon nagtanong, pwede bang makita ang namatay sa panaginip kahit patay na? Pwede. Sinabi ito ng ating mga ulama. Pwedeng makita ang namatay na sa panaginip. Kung ang kanyang ikukwento sa mga magaganda, so isang magandang balita. At maaari din yung namatay na yan ay mayroon siyang sasabihin ng mga bagay na sasabihin niya, kunin mo dito, kunin mo yan, pwede mangyari yun. At ito ni Thabit bin Qais. Si Thabit bin Qais na shahid siya sa labanan sa Yamama at mayroon siyang panangga, yung shield na kinuha ng isang Muslim na mamahalin. At isa sa mga Muslim ang nagpakita sa kanyang panaginip si Thabit bin Qais, sabi niya, puntahan mo at utusan mo si Khalid na kunin, sabi niya, yung aking panangga at dalhin mo kay Abu Bakar kasi para si Abu Bakar bayaran niya sa akin ang aking mga utang. So totoo yun. So sabi ko nga, pwedeng makita yung namatay na sa panaginip, lalong-lalo na kung maganda ang kanyang mga sinasabi. Pero kung utusan niya kayo na mag-shirk, gumawa ng kasalanan, hindi totoo yun. Shaitan yun. Pero kung maganda ang kanyang pinakita, maganda ang kanyang mga sinabi, totoo yun. Yan po ang sabi ng ating mga ulama. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Ulitin ko, pag masama, huwag nyo na po ikwento. Humiling kayo na magpagkup-kup sa Allah subhanahu wa ta'ala muna sa demonyo. At hayaan nyo na pong kayo lang po ang nakakaalam. So wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في القلب مشاعر